Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Conduit sizing. Ito ang paksa natin. Conduit fill. Ilang conductor ba ang pwede nating ilagay sa loob ng conduit? Pwede bang suksok lang tayo ng suksok? Yan. Hanggang sa hindi na ito magkasya, pabayaan na lang nating ganyan. Pwede na yan. Alam niyo, merong sitwasyon na pwede ito. Itong ganitong karami sa loob ng tubo. Pero makikita niyo yan mamaya sa pagpapatuloy ng ating video. Meron bang rules o batas na sinusunod tayo para sa tamang paraan o para matunghayan natin ang tamang paraan ng paglalagay ng conductor sa loob ng conduit? Meron naman. At yan makikita natin sa section 3.0.1.17. Ang paksa ay dami ng conductor na pwedeng ilagay sa raceway. So, basahin natin. Section 3.0.1.17. The number and size of conductors in a raceway shall not be more than will permit dissipation of heat and ready installation and withdrawal of the conductor without damage to the conductor or to their insulation. So, yan, ang sabi dito, nililimitahan din natin yung number ng conductor na pwede nating ilagay sa loob ng raceway dahil sa dalawang dahilan daw, dissipation of heat at saka ready installation and withdrawal ng conductor nang hindi nadadamage yung conductor at saka yung insulation. Pero dito sa section na to, dahil kita naman natin sa fine print notes na kasunod, hindi concern yung dissipation of heat. Bagkos, ang concern niya ay yung installation at saka yung withdrawal ng conductor nang hindi natin nadadamage yung conductor mismo at saka yung insulation. Yan o. Yung kung paano natin siya bubunutin at saka ilalagay sa loob ng conduit. So, mechanical function ang ating tinatalakay dito. At yan, makikita natin sa bawat article kung saan tinatalakay ang iba-ibang uri ng conduit na ginagamit natin para sa electrical conductor. So, katulad yan, makikita natin ang 3.42, 3.44, ang tawag dyan ay article. At yung kasunod, part, yung number 2 at yung 13 ay yung section. So, pagka gusto nyong malaman ang number of conductors sa isang conduit, asan ang rule para dyan? Ito, nakasulat yan sa bawat article ng bawat conduit na gusto natin gamitin. At pare-parehong sinasabi sa hinanap nyo yung 2.13 na section, dyan nakasulat yung number of conductors sa raceway. Pare-pareho halos yan at ganito nakasulat dyan. The number of conductors shall not exceed that permitted by the percentage fill specified in table 10.1.1.1. So, meron palang table na pagkukunan natin ng percentage fill kung saan doon natin lang ililimitahan ang dami ng conductor na ilalagay natin. Pwede rin daw na, sabi dito sa pangalawa, cable shall be permitted to be installed kung hindi pinagbabawal ng kanyang respective cable articles. Ito, sabi dito, the number of cables shall not exceed the allowable percentage. Doon din, pupunta tayo sa table 10.1.1.1. So, yan o, ganyan. Pwede rin daw ito sa loob ng conduit. So, the same rule ang ating gagamitin. Pangatlong talon natin sa chapter 10 para makapunta tayo sa table 10.1.1.1. Ito yun, no? Saka na natin papaliwanag yung mga paragraph na nakalista pagkatapos niyang table na yan. So, pumunta muna tayo sa ating whiteboard para mas magandang ating paliwanagan. So, ito. Table 10.1.1.1. Cross-sectional area of conduit for conductors. Kapag meron kang isang conductor o isang cable, ang
cross-sectional area, percentage ng cross-sectional area na pupunuin mo dun sa conduit ay 53%. Kung dalawa, hanggang 31% lang ang maximum. At kung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40%. At kung yung tubo mo naman, ang haba ang maximum 2 feet, 60% ang pwede mong ilagay dito sa maikli na tubo. Ano ibig sabihin yan? So, ganito. Ito yung ating cross-sectional area ng tubo. So, samplein natin itong size 25 mm na EMT. Kinuha natin yan sa table 4 ng table 1.14. Ito. Diyan makikita ninyo. Size 25, ang ating total area ay 556. Tapos, ang 53% ay ito, 295 mm squared ang area ng ating cross-sectional field. Pagka 31%, 172, ang 40%, 222. So, sinampulan natin ang kung 3 conductor ang ilalagay mo at kung 4 na conductor ang ilalagay mo, 40%. At kung ang tubo naman ay yung nipple o less than 24 inches ay 60%, 333. So, dito natin kinuha yan sa table 10.1.1.4 na nasa chapter 10 din. So, tanggalin muna natin ito. Kung titingnan ninyo yung 53%, parang punong-puno pero hindi, lang yan, 47% yan. Ilusyon lang yan. So, yung 31% naman na dalawang conductor, edi ang cross-sectional field nito lalabas 15.5. Bakit mas maliit yata kung dalawa kaysa sa 3, 40% sa 3? Kasi kaya ganyan yan, hindi mo na pwedeng lakihan pa yung diameter ng ating circle Dahil pag nilakihan mo yan, hindi mo na yan maisusuksok dun sa loob ng tubo. Dahil babangga na, masyadong mataba na ang dalawa Hindi mo maipapasok yan. So hanggang 31 lang tayo. Kapag 40% naman ito, itsura. So 60% yung space. Ganyan ang halos ang itsura ng 3 conductor na 40% cross-sectional area fill ng conductor. Ng conduit. Pag 4, ganyan halos ang itsura niyan. Ito ang 60%. At kapag ka 60% dun sa nipple, so ito lumalabas ang 40% at itong espasyo na sinasakop ng ating conductor, yung cross-sectional area, ganyan ang lalabas na itsura nila. So, okay. Medyo may idea tayo kung ano ibig sabihin nito. Ganyan natin sila pupunuin. Napansin nyo din ba yung pinakita kong pahina sa inyo ng chapter 10 dun sa may table 1? Maraming paragraph na nakasulat doon. Merong fine print notes. So, talakayin natin yan dahil importante din na maintindihan natin. Dahil may mga, kumbaga, sinasabi din yung fine print notes na makakatulong sa atin sa ating sa size ng ating conduit. So, ito yung nakasaad sa number 1. Itong table na to is based on common conditions of proper cabling and alignment of conductors where the length of the pole and the number of bends are within reasonable limits. So, wag naman masyadong mahaba. Mga 20 feet, 30 feet, 40 feet. Kung 100 feet, tapos pupunuin natin sagad dun sa conductor field niya, baka mahirapan din tayong hilahin. Tapos sabi dito, it should be recognized. Ito pa pala. Tsaka kung maraming bends, tapos mahaba pa, di talagang pahihirapan tayong humila at i-withdraw yung conductor. It should be recognized that for certain conditions, a larger size conduit or less conduit field should be considered. So pagka ganun, lakihan daw natin o kaya bawasan natin yung conduit field.
Kasi kung yung conductor na ilalagay natin, maraming baluktot na ganyan, talagang mahihirapan tayo. So, yan yung number 1. Tapos yung isa pang fine print notes na number 2 ay ito ang sinasabi. Yan. When pulling 3 conductors or cable in a raceway, ganito yun. Kung hihila daw tayo ng 3, if the ratio of the raceway inside diameter, itong inside diameter nito, to the conductor or cable outside diameter, kumpara dito sa diameter ng ating so baligtad. Kung yung inside diameter ng ating conduit kumpara sa outside diameter ng ating cable is between 2.8 and 3.2, jamming can occur. So, ayan ang mangyayari dyan. No? So, lalo pagka may bend, kasi minsan pag hindi naman tayo gumamit ng talagang fitting na 90 degree o 45 degree, pag binaluktot lang natin, na-oblong yung ating conduit eh. Pag na-oblong yun, mayroong posibilidad na mag-align yung ating 3 conductor. Tapos, mag-a-align yan dun sa bend, magtatatlo yan dun sa bend dahil naka-oblong. Tapos, pag lalampas na siya sa bend, ayaw niya nang bumalik. Ayaw na niyang bumalik dito sa 3. Magja-jam ngayon yan pagka hinila natin. Yun ang ibig sabihin niyan. Pagka ang ratio ng inside diameter ng ating conduit divided by dun sa kumpara sa diameter ng outside diameter ng ating cable ay babagsak sa 2.8 to 2.3, posibleng magkaroon ng jamming. Yan o. Kasi sa 2, 3. So, maring hindi na siya bumalik sa ganito pagka ganyan ng ratio. Yan ang sinasabi dyan. O, ngayon, ready na tayong mag-size ng ating conduit para sa ating conductor. Kailangan natin alamin ang type at ang size ng ating mga conductors at ang type ng conduit na gusto nating gamitin. So, 4 na computation ang gagawin natin. Una, para sa same size conductors na ilalagay natin sa loob ng conduit, pupunta tayo sa Appendix C. Tapos pangalawa, kung iba-iba ang size ng ating conductors, gagamitin natin ang table 10.1.1.4 at saka table 10.1.1.5. Tapos kung multi-conductor cable, punta tayo sa notes to table 9 and 10. Tingnan natin kung anong sinasabi dyan. At saka, kung nipple ang ating pagsusuksukan ng mga conductor, nipple yung 24 inches, 600 millimeters ang haba lang. So, pupunta tayo sa notes to table number 4. So, umpisahan na natin. Same size conductors tayo. Ang rule para sa the same size conductor, para makapili tayo ng conduit size, makikita natin sa notes to tables number 1. Ang notes to tables ay bahagi ng rule para sa conduit sizing na makikita natin sa Philippine Electrical Codebook. Hindi ang katulad ng fine print notes na explanatory notes lang. So, basahin natin. See Informative Appendix C for maximum number of conductors and fixture wires, all of the same size. Kasali na raw yung sa cross-sectional area ng insulation ng conductor. Permitted in trade sizes of the applicable conduit and tubing. So, pupunta tayo ngayon sa Appendix C. So, ang Appendix C ay conduit and tubing fill tables for conductors of the same sizes. So, yung Appendix C, maraming tables yan. Makikita nyo rito. Depende sa dami ng ating type ng conduit na sinusuksukan natin at pinaglalagyan ng mga conductors. So, sa kaso natin, sa sampling natin, ay gagamit tayo ng table
C10 para sa PVC na Schedule 80. Yan ang sasampulin natin. Sa unang column, makikita natin nakasulat ang type ng conductor na gagamitin. So, sa bawat table, kung ano yung type ng conductor na pwedeng padaanin dun sa type ng conduit, nakalista lahat dun sa kanya-kanyang table na yan. Sa kaso natin, ang gagamitin natin ay yung pinaka-common, THHN, THWN2. So, ang column 2, nakalista dyan ang conductor size sa AWG. So, size 14. Ang nagkasya lang dito hanggang 3.0. Anyway, sinasample lang naman natin. At yung row naman sa itaas, trade size siya ng conduit. So, 1/2, 3/4, 1 inch, 1 1/4, and so on. Ngayon, ang intersection ng column at ng row na to, ng conductor size at ng trade size, nakalista ang maximum number of conductors na magkakasya. Let's say, sa conductor na 10 AWG, tapos gusto nating isuksok sa 2-inch trade size. So, 10 ang intersection niya, o 54 ang kasya. Ganyan. Limbawa, gagawa tayo ng example. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na number 14 na size na THHN. Gusto nating ilagay sa conduit, padadaanin natin. Anong size ang gagamitin natin? So, pupunta tayo ngayon dito, number 14. 6 lang yung gagamitin natin ang maximum 9. So, pwede na natin gamitin yung size na 1/2 inch na conduit PVC. Yan, papasukin natin. Pero, ang maximum niya, pwede siyang hanggang siyam. So, meron tayong siyam na conductor na number 14. Yan ang maximum na pwede nating ilagay sa loob ng 1/2 inch trade size na PVC. Ang basehan nga pala ng mga table na to ay 40% conductor fill ng cross-sectional area ng ating mga conduit. Let's say, meron naman tayong service conductors na 60 amperes. Number 6 yun Anong pwede nating gamitin na PVC na tubo para dito? So, tingnan natin yung pinakamaliit na pwede. Number 6. Ngayon, magpapapasok tayo ng 2 phase conductor at saka isang neutral. So, 3. So, 3 wire yung kailangan nating papasukin. Number 6. Pwede pala siya sa 3/4 na conduit size. 6. Tapos 3/4, 3. O, pwede. Ngayon, kung halimbawa, ang ating panel o service equipment ay malaki, 100 amperes. So, ang gagamitin nating conductor dyan ay number 3 dahil 100 amperes. Papapasukin natin 2 phase conductor at saka isang neutral. So, 3 number 3. Anong minimum size ng PVC na conduit na pwede natin gamitin? So, pag titingnan natin ang maximum number, walang 3. 5 yung minimum dito, 1 1/4. Hindi tayo pwedeng gumamit ng 1 dahil isa lang ang pwede. 1 1/4 ang pwede natin gamitin na conduit para sa number 3 AWG na 3 na service equipment. So, ganyan yan. Punta na tayo ngayon kung different sizes ang ating conductors na papapasukin sa conduit. Para sa different sizes of conductors o wires, ang rule makikita natin sa notes to table number 6. For combinations of conductors of different sizes, use actual dimensions or table 10.1.1.5 for dimensions of conductors. Ito yan. Type ng conductor, size ng conductor, area ng conductor, diameter ng conductor. At
Para naman sa applicable conduit or tubing dimensions, pupunta tayo sa table 10.1.1.4. Ito yon. Article 3.58, electrical metallic tubing. So, ito yung trade size. Dito, 40% raceway fill, 60%, 53, 31, depende. Ito, tatlong wires at sobra. Yan ang 40% ng total area ng bawat sizes ng ating conduit. So, ang 20 na size, 20 mm, 343 mm squared ang total area. At ang 40% ng area na yan ay 137 mm squared. So, magpakita na tayo ng actual na problem. Ito, punta tayo dito. Anong size ng EMT na tubo kung meron tayong tatlo na THHN number 30 AWJ at tatlong THWN number 60 AWJ na ilalagay sa loob ng EMT na tubo na gagamitin natin? So, step 1, pupunta tayo muna sa table 10.1.1.1.5. Kukunin natin ang dimension ng ating number 30, which is ito, 74.4. Ayan. At saka ang ating number 60 ay 143 ang area dimension. Ito, 143. Tagagatlo na conductor na ilalagay natin sa loob. So, multiply natin. Makukuha natin ng total sa number 30 at total sa number 60. At pag inad natin yung dalawa, ang total area, cross-sectional area, ay 655.5. Yan ang cross-sectional area ng 6 na conductor na ilalagay natin sa tubo. Ngayon, pipili na tayo ng tubo. Pupunta tayo sa table. Pupunta tayo sa table 10.1.1.4. At dahil 6 ang ating conductor, ay dito tayo pipili sa 40%. 655, hahanapin natin kung saan magkakasya ito. Kulang kung ito ang area na pipiliin natin. So, ang mangyayari sa 40% conduit fill, ang 655 pasok sa 866. So, ang size ng ating tubo ay 50 millimeters. Ganyan, gamitin ang table 10.1.1.5 at saka table 10.1.1.4. So, screenshot nyo na lang. Pwede nyo magamit. Pero, kasi, mas maganda kung meron kayong kopya ng PEC. Dahil maraming mga tables para sa, lalo yung sa Appendix C. So, kung meron kayong kopya, mas magaling. Pero kung wala naman, kasi common naman itong mga sizes at saka yung type ng conductor na pinakita ko rito. Screenshot nyo na lang. Paano naman kung cable ang gusto nating ilagay sa loob ng conduit? Paano tayo magsasize ng conduit? Ang rule nasa notes to table number 9. A multi-conductor cable shall be treated as a single conductor for calculating percent conduit area. Kahit mayroong 3 rito at saka 4 na conductor, yung cable, tuturing lang natin na isang conductor lang. Ito at saka ito, isang conductor lang, pareho yan. Tapos, ang gagawin natin dyan, yung elliptical cross-sectional area niyan, ang calculation ng ating area, ibabase natin sa major diameter ng ellipse. Tuturing natin yon na parang diameter ng isang circle. Ang major diameter ito, hindi yung sa flat side. So, ang diameter, mula dyan sa diameter na yan,
makukwenta na natin ang area. So, ang gagawin natin, susukatin natin muna nitong caliper. So, ayan o. Ito, hindi nyo mababasa eh. Lumalabas ito, 5 at itong isa ay 4 millimeters. So, sinulat ko na. Non-metallic cable, 14.2, tsaka non-metallic cable, 14.3. Yan ang kanilang diameter. At mula sa formula na pi r squared, yung diameter being divide mo by 2, yun ang radius, makukuha na natin ang ating area para sa isang cable, kung dalawa yung cable at saka tatlo yung cable. Anong gagawin natin dyan para makapili tayo ng conduit size? Pupunta tayo sa table 10.1.1.4. So, para sa isang cable, dito tayo sa column ng 1 wire. So, titingnan natin ang 50 kung saan kasya. Nagkataon, kasya siya sa size 15 dahil ang maximum nito 104 ang area. So, ang 78 kasya rin dito. Kaya, ang mangyayari, ang conduit size natin para sa size 14.2 tsaka 14.3 na cable ay parehong 15 ang ating conduit size. Ngayon, punta naman tayo sa dalawang cable. So, para sa dalawang cable, dito tayo sa 2 wires, 31%. At hahanapin natin saan kasya ang 100. Lumalabas kasya sa 106. Kaya ang size ng ating raceway ay 20. Ang 157 naman, titingnan natin kung saan kasya sa 172. Kaya ang mapipili nating wire size niyan ay 25. Punta naman tayo sa tatlong cable nilagay natin sa, gusto natin ilagay sa loob ng conduit. So, pupunta tayo dito sa over 2. At hahanapin natin saan kasya ang 150. Kasya siya rito sa 222. At ang size ng ating raceway niyan ay 25 mm. At para dito naman sa 14.3 natin na cable, ang 235 ay kakasya sa 387. So, ang gagamitin natin ay size 32 mm. Ganyan. Ang conduit natin, ang haba lang ay 24 inches o less. Katulad nito. Paano naman ang rule ng paglalagay ng mga conductor sa ganitong kaikli lang na mga niple? So, ang rule ay nasa number 4 ng notes to table, where conduit nipples having a maximum length not to exceed 600 mm o 24 inches are installed between boxes, cabinets, and similar enclosures. The nipple shall be permitted to be filled to 60% of their total cross-sectional area. 60% ng cross-sectional area ng ating conduit. So, sinasabi rito, pag yung nipple, yung tubo, less than 24 inches, tapos box to box, siguro mula sa service, papunta sa sub-panel. Ganitong gagawin natin dyan. Kung halimbawa, katulad nito, gusto natin malaman na kung ilang conductor size 2 mm squared ang magkakasya sa conduit size 15, pupunta tayo sa 60%. Yun yung nabasa natin sa rule kanina. Tapos, itong numero na to, i-divide natin sa conductor sa area. So, ganito. Number of 2 mm squared conductors in a size 15 mm EMT conduit na size. Kukunin natin yung 118, divide natin by 6.2, makukuha natin 19 conductors. So, ganyang karami. Pwedeng isaksak dito. So, may mga kondisyon na marami yung pwedeng magkasya. Ayan o, ganyan ang itsura ng 60%. Halos. Punong-puno. Actually, yung mga space,
40% yung sakop na area niya, yung space in between. So, yan allowed lang sa nipple. So, nakatapos na tayo ng ating conduit sizing. Ang haba na at saka ang daming informasyon. So, tigil ko na rito kahit gusto ko pang i-discuss yung iba pang mga notes to the tables. Ganito na lang ang ating summary, hindi na ako magbibigay. Raceway Field, Chapter 10 at saka Annex C. At kung may nakuha kayong value sa video ito, ang request ko sa inyo ay ito para tulungan nyo ako na matulungan pa natin yung iba na mabigyan ng informasyon. So maraming salamat sa panonood ninyo, tinapos nyo. Ulit-ulitin nyo lang kung hindi nyo makuha sa umpisa. Hindi naman nadadaan yan sa isang panood lang, alam nyo na kagad. Lalo bago pa lang kayo na-introduce dito. Thank you ulit.